Nagbabala po ang Bureau of Internal Revenue na kakasuhan ng mga kontratistang mapapatunayang sangkot sa mga maanumalyang ghost project. Niimbestigahan naman ng Manila LGU ang mahigit 100 flood control projects ngayong taon na wala raw building permit. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Kung tutuusin, ang lungsod ng Maynila ang nakakuha ng pinakamaraming flood control project sa Metro Manila. 215 na proyekto yan na nakakahalaga ng 14.46 billion pesos mula noong 2022. Pero ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, nakadiskubre sila ng dagdag na 112 flood control project para sa taong 2025. Lahat ng ito, wala aniyang building permit at patuloy na iniimbestigahan. Lumalabas kasing hindi rin nakapagbayad ng kaukulang tax sa pamahalaang lungsod ang mga kontratista ng proyekto ayon sa alkalde. I ordered our city treasurer, Attorney Paul Vega, to go after to those contractors as per report of GMA 7 in 2022, 2023, 2024, and 2025 finished project who did not pay their obligation to the City of Manila with regard to contractor's tax. Plus walang permit. Giit ni Moreno, ipinahinto nila ang lahat ng proyektong walang building permit. Bubusisiin rin aniya kung kailangan ba talaga ng syudad ng Maynila ang mga flood control project at kung sino ang mga sangkot kung may sabwatan sa mga proyekto. Sino ba ang gumawa ng pagkakamali? Tas ano na yan? Paakyat na yan. Kalaunan, may mga mananagot na dyan na taong gobyerno. And that includes local government official. Narito ako ngayon sa Sunog Apog Pumping Station ng DPWH dito sa Maynila. Sinasabing 7 years in the making dahil mula na simulan ito noong 2018 ay hindi pa rin ito na-turn over sa MMDA. Ayon sa DPWH ay patuloy ang kanilang trabaho dito para ma-upgrade nila ang pumping station. Isa ang pumping station na ito sa halimbawa ng Manila LGU ng proyektong hindi raw ikinonsulta sa kanila. Pero sabi ng DPWH, makatutulong ang pumping station para maibsan ang baha sa lugar. Paliwanag ng DPWH, lubhang marami raw ang nakukuhang basura sa estero at malala rin ang siltation doon. Resulta, lagi raw nasisira ang pumping station. Kaya ito sumasailalim sa upgrading na may budget na mahigit 94 million pesos. Ang Bureau of Internal Revenue maghahabol din sa mga kontratista ng umano'y mga ghost projects. Ang mga mapatutunayang sangkot sa anomalya, pwede rin daw kasuhan ng tax evasion. Kasama rin ang lifestyle check sa mga kontraktor, bukod sa lifestyle check na iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng gobyerno. Ngayon, ang ginagawa natin na lifestyle checks dun sa mga contractors at saka yung may-ari ng mga contractors na ito dahil nakikita natin na marami silang ari-arian na finoflaunt at nakikita natin na malaki ang kanilang mga properties yung titingnan natin. So ibabangga natin yan sa revenues. Ayon naman kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, bumuo na siya ng Anti-Corruption Task Force para doon magsumbong ang publiko sa mga umano'y maanumalyang proyekto ng DPWH. To be able for them to receive complaints about our people and do checking on them, yung mga kung may mga corruption practices. Tingin ni Bunuan, may kumpiyansa pa sa kanya si Pangulong Marcos dahil pinabibilisan pa nito sa kanya ang mga investigasyon sa flood control. Tinutukan daw nila para sa posibleng paghahain ng reklamo ang mga proyekto sa Bulacan, Occidental at Oriental Mindoro at Iloilo. Sa gitna naman ng utos na lifestyle checks ng Pangulo, handa raw si Bunuan na buksan ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Well, if there's going to be a formal lifestyle check that will be carried on, I think public document naman to eh. At mga luxury vehicles, mga ganyan. Well, we just have to say, we had just 3 years in this administration, and I also came from the private sector. Yeah. But I'm open, anything. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News.